Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makaraan ng ilang sandali ng gabing yun, sa Qingzhou Province, sa loob ng Four Thunder Sword Sect, dalawang nilalang ang makikitang nakatayo sa tuktok ng bubong ng main hall, tila mga anino na nagbubulong sa ilalim ng malamlam na buwan, mariing winika ng isa, puno ng bigat at pangamba. Ang prinsesa ng Great Xia Kingdom ay biglang tumakas mula sa palasyo, tumungo sa lupain ng kaaway, kung saan bawat sulok ay nagtataglay ng panganib at bawat hakbang ay maaaring maging huling hinga. Dagdag pa niya, ang tinig ay parang kulog na bumabalot sa katahimikan, ayon sa utos ng Emperor Xia, tungkulin kung hanapin ang nawawalang prinsesa, at sa loob lamang ng isang buwan dapat matupad ang misyong ito. Sa sandaling yun, lumitaw ang secret envoy ng Xia Empire, matuwid na nakatayo, malamig ang mga mata na tila yelo sa gitna ng apoy, mariin itong sinabi, naintindihan mo ba? Ayon sa mapagkakatiwalaang ulat, narito mismo sa Qingzhou Province ang prinsesa. Bago tumugon ang sect leader ng Four Seasons Thunder Sect, bahagya siyang yumuko bilang tanda ng paggalang, at mahinahon niyang winika, maaari ko bang malaman, yun ba ang matagal nang nawawalang nakatatandang prinsesa? Agad na nagdilim ang mukha ng secret envoy. Ang nooy kumunat na parang ulap na nagbabadya ng unos, mariin niyang sagot, ano ba ang iniisip mo? Ang 10th princess mismo, kahit 10 pa tayong dalawa, hindi natin matatalo ang nakatatandang prinsesa, kaya't anong panganib ang tinutukoy mo? Muling nagpaalala ang envoy, ang tinig ay parang bakal na humihiwa sa hangin, tandaan mo ito, gawin ng lahat ng palihim, kapag natapos ang misyon, garantisado ang paglipat ng inyong angkan sa dakilang lupain ng Great Xia. Sa huling sandali, kalmadong itinaas ng sect leader ang kanyang kamay, inilabas ang enerhiya na tila apoy na naglalagablab, sumasayaw sa dilim ng gabi, bakas sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa, at mariin niyang winika, huwag kang mag-alala, Panginoon, tinitiyak kong matatapos ang misyon. Dagdag pa ng matandang nilalang, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan, sa Qingzhou Province, ako ang hari, walang bagay na hindi kayang gawin itong matandang ito. At kung may sino mang puwersang haarang sa akin sa pagbabalik ng prinsesa, dudurugin ko sila, papatayin ko sila ng walang awa. Lumipat ang eksena sa Qingzhou, sa gitna ng abalang bayan, kung saan matatagpuan ang pinakamahusay na pawnshop sa buong lupain. Sa likod nito, ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng gintong liwanag na tila nagbabadya ng bagong yugto ng kapalaran. Samantala, mula sa loob ng pawnshop, makikita ang isang babae, seryosong nakatitig sa portrait ni Su Changyu na nakasabit sa pader. Ang kanyang mga matay puno ng lihim na damdamin at hindi mabigkas na alaala. Sa sandaling yun, mariing kinausap ng kanyang utusan ang shopkeeper, ang tinig ay matalim na parang espada, nagustuhan ng aking binibini ang painting na ito, magbanggit ka ng presyo, shopkeeper. Bago sumagot, ngumisi ng matamis ang shopkeeper, ang ngiti parang bituin sa dilim, at masaya nitong sinabi, maganda ang mata mo, Miss, ang painting na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan, ngayong anibersaryo namin, ibinibenta lang namin ito ng 10,000 taels. Matapos niyang masabi yun, agad niyang inialok ang tsaa, ang usok nito'y parang ulap na sumasayaw sa pagitan nila, tila nagtatakip sa tunay na tensyon. Nang marinig ito, ang lalaki ay tila naging estatwa, nakapako sa pagkagulat, at mariin niyang binigkas, ha? Tama ba ang narinig ko? 10,000 taels na yan ang pinakamababang presyo. Pagkatapos, mabigat ang kanyang mga hakbang nang lapitan niya ang shopkeeper, mariin ang titig na puno ng pagdududa, at mariin niyang sinabi, hoy ikaw, nababaliw ka na ba sa kagustuhang kumita? Samantala, nang marinig yun, mahina ang winika ng babae sa kanyang utusan, Xiaoxian, huwag kang bastos. Pagkatapos, bahagya siyang lumingon sa likod, ang tinig ay malumanay na parang hangin sa dapit hapon, tunay na obra maestra nga ito. Ngunit ikaw, shopkeeper, hindi ka maaaring umasa sa pagkahumaling ko sa pintor para lamang maningil ng sobra. Dagdag pa niya, ang tinig ay puno ng kumpiyansa at alok na parang kasunduan sa ilalim ng araw, paano kung 3,000 taels ng pilak na lamang, patas na presyo yun, hindi ba? Samantala, bahagyang lumapit si Xiaoxian sa babae, ang tinig ay pabulong ngunit puno ng pagkadismaya, 30,000 taels para sa isang painting. Nababaliw ka ba, prinsesa? Ngunit hindi nagpatinag ang babae, kalmado niyang winika, hindi mo naiintindihan ang sining,
Pagkatapos, inis na pinisil-pisil ng prinsesa ang pisngi ni Xiao Xian, mariin niyang sinabi, ilang ulit ko na bang pinaalala sa'yo, huwag mo akong tawaging prinsesa, sa labas, tawagin mo akong Ink Fairy. Naiintindihan, prinsesa, agarang tugon ni Xiao Xian, ang tinig ay may halong kaba at pagsuko. Samantala, bahagyang ngumisi ang shopkeeper, hudyat ng kanyang pagsang-ayon, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan habang mariin niyang sinabi, sige, tinatanggap ko ang alok mo, iyan ay 3,000 taels. Nang marinig ito, ngumiti ng matamis ang prinsesa, namula ang kanyang pisngi sa kasiyahan, at sa kanyang isip ay masaya niyang winika, ayos, panibagong obra ng Qinglian Hermit, sayang at hindi ito purong landscape, ngunit basta para sa aking iniidolo, sapat na yun, kahit hindi ako nakapasa sa mga nangungunang universidad matapos tumakas sa bahay, sulit pa rin ang pagpunta rito. Samantala, sa kabilang panig ng Qingzhou, sa Jinglin Mountains, mula sa malayo'y makikita ang malakas na pagbagsak ng kidlat sa kabundukan. Parang galit na ipinadala ng Diyos, ang kulog ay nagdala ng bugso ng hangin na yumanig sa buong kabundukan, bumaba patungo sa kapatagan. Dito, tumagos ang mapangwasak na kidlat sa katawan ng dambuhalang demonic beast, dahilan upang mawalan ito ng buhay sa isang iglap, di nagtagal, bumagsak ang dambuhalang katawan ng gorilla sa lupa, sunog ang laman, wala nang hininga, nakahandusay sa kadiliman, sa harap nito, 2 cultivator ang nakatayo, kumpiyansa ang mga mata habang nakatitig sa walang buhay na halimaw. Sa sandaling yun, masayang nagwika ang matandang lalaki sa likod, hindi na masama, 1 taon pa lang at lubusan mo nang naunawaan ang Four Thunder Sword Style, kahit sa buong Jin Kingdom kailagay, isa ka pa ring henyo sa mga henyo. Kalmadong tugon ng binata, masyadong mahihina ang mga demonic beast dito sa Qingzhou, tanging ang Jinglin Mountains lamang ang may saysay. Pagkatapos, agad siyang humarap sa kanyang master at masayang sinabi, dahil mahusay kayong nagturo, master, salamat sa paggabay ninyo. Sige na, tama na yang kadramahan, mahinaong sambit ng kanyang master, dagdag pa nito habang bahagyang winasiwas ang kanyang kamay, ang tagumpay mo ang pinakamahalaga. Sa sandaling yun, mahigpit na hinawakan ni Ming Hao ang kanyang espada, ang determinasyon ay naglalagablab sa kanyang mga mata. Mariin niyang sinabi, pero master at disciple lang tayo. Hindi ko maintindihan, mas malakas naman talaga ang swordsmanship ng Great Sun Sword Sect kaysa sa Four Thunder swordsmanship na yan. Bakit pa natin kailangang pag-abalahan ang teknikong pangalawa lang ang kalidad? Bago sumagot, marahang hinimas-himas ng matandang master ang kanyang mahabang balbas. Ang bawat galaw ay tila nagdadala ng bigat ng kasaysayan, kalmado niyang inilahad ang katotohanan, Ming Hao, panahon na para sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ko ito binanggit noon dahil baka maapektuhan ang iyong pagsasanay at mga kompetisyon. Ang tinig niya ay mabigat na parang kulog, ang Great Sun Sword Sect ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaakala mo, bumagsak lamang ito dahil sa isang napakalaking dahilan. Pagkatapos, bahagya siyang lumapit kay Ming Hao, tumayo ng matuwid na puno ng awtoridad, at mariin niyang sinabi, para maibalik ang ating sekta sa Rurok, kailangan mong makapasok sa Ten Nations Academy at hanapin ang kayamanang itinago ng ating sekta, upang hindi mabunyag ang tunay mong pagkakakilanlan bilang ulila ng Great Sun Sword Sect. Kailangan mong lumahok sa kompetisyon gamit ang ibang cultivation method, buti na lang, hindi mahirap para sa iyo yun, aking disciple. Nang marinig ito, agad nabuhayan ng sigla si Ming Hao, ang mga matay nagningning sa determinasyon, naiintindihan ko na, Master, huwag kayong mag-alala, siguradong makukuha ko ang unang pwesto. Ngumisi ng bahagya ang matandang master, ang tinig ay kalmado ngunit puno ng babala, mabuti ang pagiging may kumpiyansa, ngunit huwag kang sosobra, tandaan mo, may mga taong mas magaling pa sa'yo, huwag kang magpatalo sa isang bagong advanced na kultibador. Tumango si Ming Hao, masigla ang tinig, opo, master, tatandaan ko po lahat. Lumipat ang eksena sa likurang bundok ng Qinyan Dao Sect, sa ilalim ng matinding liwanag ng araw, makikita ang isang nilalang na bahagyang nakaluhod sa tuktok ng bangin, si Yep Ying, sugatan, puno ng pasa at dugo mula sa walang humpay na pagsasanay. Bahagya niyang iniangat ang ulo, mariin niyang sinabi sa sarili, hindi pa sapat, malayo pa sa sapat ito. Bigla sumiklab ang bugso ng gintong enerhiya sa kanyang katawan, lumaganap sa paligid na parang apoy mula sa langit, mahigpit niyang hinawakan ang espada, ang tinig ay mabigat, 1 buwan na lang bago ang kompetisyon, kailangan kong sulitin ang lahat ng oras para magsanay todo,
kung kapos na nga ako sa talento at tumanggi pa akong ibuhos ang buong lakas ko, paano pa ako maihahambing sa iba? Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang isinagawa ang sunod-sunod na kasanayan, malinis, matalim, habang naglalagablab ang gintong enerhiya sa kanyang espada. Kasabay nito, mariin niyang sinabi, ang katawan ng Demon God, walang lason, matatag ang alchemy at immortal apertures, ngunit ang Four Thunder Sword Intent at ang pinakamataas na chi refining technique ng senior sister ko ay sobrang layo pa. Paano ako lalaban sa second stage ng chi refining? Dagdag pa niya, habang sumisilay ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata, hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas, kundi dahil ayokong biguin ang inaasahan at pagsisikap ng master at ng mga kapatid ko sa sekta. Sa buong determinasyon, masigla niyang sinabi sa sarili, kaya mo yan, Yep-in, laban lang, marami ka pang magagawa sa loob ng isang buwan. Ngunit bigla siyang natigilan, napalingon sa likod nang marinig ang sigaw ni Sect Master Taihua habang tumatakbo, mariin itong sinabi, disipulo ko, may masamang nangyari. Agad na nagtanong si Yep-in, puno ng kaba, kung bakit nagpunta ang kanyang master at bakit ito nagpapanik. Sa walang pag-aalinlangan, inilahad ni Sect Master Taihua, kakatanggap ko lang ng balita mula sa mga tagapag-organisa, inirong ang petsa ng kompetisyon dahil sa ilang pangyayari, magsisimula na ito sa makalawa. Dagdag pa niya, ang tinig ay puno ng pagmamadali, bilisan mo at sumama ka sa akin, kailangan na nating umalis ngayon din. Nang marinig ito, parang nakakita ng multo si Yep-in, napa-atres, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, ano ba yan, huwag kayong ganyang magbiro, Master, hindi pa nga ako nagsisimulang maghanda ng kahit ano, ngunit mariing sumagot si Sect Master Taihua, puno ng apurahan, wala ng oras, ihanda mo na lang iyan habang nasa daan tayo.